Mga kapatid, hinirang po bilang bagong National Party President ng PDP Laban si Senator Manny Pacquiao. Nanumpa siya noong Desyembre 2 kasama si House Speaker Lord Alan Velasco bilang Executive Vice President. Bagamat ayaw po umanong pag-usapan ng PDP Laban na ito'y may kaugnayan sa 2022 elections, sinabi po ng senador sa kanyang talumpati noong nakaraang Miyerkules sa harapan po ng mga miyembro ng partido na, and I quote, "We are not beholden to big businesses, foreign entities, nor vested interest, but only to the Filipino people. We are here to fight for the poor, the jobless, the homeless, the voiceless, and the hopeless." That is what the PDP Laban under Manny Pacquiao will stand for. Manny Pacman Pacquiao. Para po sa mga nag-oobserba, ang mga salitang ito ay palatandaan umano na baka isabak ng PDP Laban sa pagkapangulo ng ating bansa si Pacquiao sa halalang pampanguluhan sa 2022. Ang term po ni Pacquiao bilang senador ay matatapos sa Hunyo 30 ng 2022. Maaari siyang mag-re-elect o tumakbo sa alinmang posisyon kasama na dyan ang pagkapangulo. Do I hear a nomination, Mr. Chairman? Hello? Do I hear a nomination, Mr. Chairman? No nomination? How about an objection, Mr. Chairman? Sandali lang. Bakit ang tahi-tahimik nyo? Kung pakikinggan po natin ang speech ni Pacquiao sa wikang Filipino, ito ho ang kahulugan. Wala tayong utang na loob sa kanino mang negosyante o sino mang dayuhan o alinmang pansariling interes, kundi ang kapakanan ng mga Pilipino. Nandito tayo para ipaglaban ang mga mahihirap, mga walang trabaho, ang mga walang tahanan, ang mga walang tinig, at ang mga nawawalan ng pag-asa. Ito ang magiging paninindigan ng PDP Laban sa pangunguna ni Manny Pacquiao. Para sa'yo ang laban na to. Wala ba kayo mga kamay? Kamay? Teka, meron. Papalakpak ba? Anong gagawin? Anong gagawin sa kamay? Ha? Meron akong kamay. Naka-manicure ba yan? Oh? Walang manicure. Wala ba kayo mga kamay? Meron! Sandali lang. Sadya bang maaga pang pag-usapan ng politika? Lalo na po ang 2022 elections. Sa totoo lang, kung wala ang pandemya ngayon, malamang ito na ang mainit na pinag-uusapan saan mang sulok ng ating bansa at lagi pong laman ng balita ang paparating na May 22 presidential election. Disyembre na po ngayon at next month po ay Enero na ng 2021. At sa September ng 2021 ay filing na po ng Certificate of Candidacy. Kaya doon at doon pupunta ang usapan. May bakuna man kontra COVID-19 o wala. Meron po mga agad nagtataas po ng kilay sa posibilidad ng pagtakbo ni Manny Pacquiao bilang Pangulo. Bagamat meron din namang mga agad pong sumusuporta rito. Lalo na ang mga kapwa miyembro ng PDP Laban na naghahanap ng popular na manok na maaaring isabong sa posibleng pambato po ng Liberal Party at yan ay si Vice President Leni Robredo. Parang walang tumitimon. Bagamat walang duda po sa kanyang popularidad, hindi maiiwasan po na may mga pupula kaagad o
o agad pong magmamaliit kay Manny Pacquiao Manny! sa usapin po ng kwalifikasyon. Pero sandali lang po. Mawalang galang lang. Ano ba ang isinasaad po ng ating saligang batas sa kwalifikasyon sa sinumang naghahangad na maging pangulo ng bansang ito? Napakasimple po ng provision ng Section 2, Article 7 ng ating 1987 Constitution. No person may be elected president unless he is a natural-born citizen of the Philippines, a registered voter, able to read and write, at least 40 years of age on the day of the election, and a resident of the Philippines for at least 10 years immediately preceding such election. Napakasimple po lamang, di po ba? Pilipino, na ang mga magulang ay pawang mga Pilipino, rehistradong botante, marunong magbasa at sumulat, 40 anyos sa pagsapit ng araw ng halalan. At dapat ay nakatira po sa Pilipinas 10 taon bago ang araw ng halalan. Wala po nakalagay dito dapat ay Harvard graduate. Wala. No? Wala po nakalagay dito. Hindi po natin natutunghayan ang record ng Constitutional Commission sa naging talakayan po kung paano ba nabuo at napagdesisyonan ang provision na ito ng ating saligang batas. Ngunit, ang pinakapayak na paliwanag at dahilan kung bakit ganoong kasimple ang kwalifikasyon sa sino mang Pilipinong gustong maging pangulo po ng bansang ito ay para mabigyan ng pagkakataon ang mas maraming mamamayan anuman ang estado sa buhay na maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Gets nyo? Able to read and write. Walang sinabi po kung ano ho ang antas ng iyong pinag-aralan. Napakapayak. Maganda pong balikan muna natin ang mga komandidatong pangulo sa mga nagdaang eleksyon magmula ng mapatalsik si Ferdinand Marcos noong 1986. May 11, 1992, ang mga tumakbo, Fidel Ramos, Miriam Defensor Santiago, Eduardo Cojuangco Jr., Ramon Mitra Jr., Imelda Romualdez Marcos, Jovito Salonga, Salvador Laurel. Ito po ay based on the number of votes they have garnered. May 11, 1998, ang mga tumakbo, Joseph Ejercito Estrada, Jose de Venecia, Raul Roco, Emilio Osmeña, Alfredo Lim, Renato de Villa, Miriam Defensor Santiago, Juan Ponce Enrile, Santiago Dumlao, Manuel Morato. May 20, 2004, ang mga tumakbo. Hindi ko na alam kung may nandaya ba dito. May 10, 2004, ang mga tumakbo. Gloria Macapagal Arroyo. Hello, ma'am. Fernando Po Jr., Panfilo Lacson, Raul Roco, Eddie Villanueva. May 10, 2010, ang mga tumakbo, Benigno Noynoy Aquino, Joseph Estrada, mangalawa pa si Joseph Estrada, Manuel Villar, Gilbert Teodoro, Eddie Villanueva, Richard Gordon, Jambi Madrigal, Jan Carlos Gordon de los Reyes, Nicanor Jesus Pineda Perlas. May 9, 2016, ang mga tumakbo, Rodrigo Duterte, Manuel Rojas, Grace Poe, Jejomar Binay, Miriam Defensor Santiago, at Roy Señeres. Kung mapapansin po mga kapatid, may mga komandidato sa pagkapangulo na hindi naman kilala o may tuturing na pangkaraniwan po lamang mamamayan. Yan po'y patunay
na kapag ikay nakapasa sa pagsusuri po ng Commission on Elections, ay maaari ka na maihanay sa mga opisyal na kandidato sa Panguluhan. Kung napapansin po ninyo, ngayon po'y nagsisimula ng mag-ikot si Senator Manny Pacquiao. Maybe he is testing the waters. Maybe. So let's leave it at that. Karapatan niya po yun. At sino mang Pilipino, for that matter, na kwalipikado hango sa probisyon ng ating saligang batas. Si Ate Nora is qualified. She's more than 40 years old. Si Ma'am Cherry Bail is qualified. Ma'am Gladys Lucas is qualified. Me? Let me think about it. So, nagsisimula na pong mag-ikot si Senator Manny Pacquiao. Maybe nga po he is testing the waters. Maybe. So, let's leave it at that. Bukas makalawa po ay muli nating pag-uusapan dito ang papalapit na halalan at ang mga posibleng sumabak sa eleksyon at mga isyong kaakibat nito. Ang gusto ko lang pong ibahagi sa inyo this morning, mga kapatid, ngayon pa lang, ay kung gaano kabigat ang problemang haharapin ng susunod na presidente ng republikang ito. Una, ay ang bagsak na ekonomiya ng dahil sa pandemya. Sa loob ng 35 taon, ngayon lamang ulit nakaranas ang bansa ng 3 magkakasunod na quarter na bumagsak ang ating gross domestic product o kabuuang produksyon ng produkto at ang kawalan po ng kasiguraduhan kung kailan matatapos ang pandemyang ito. Bagsak na ekonomiya. Mataas na unemployment rate o kawalan po ng trabaho. Kasama na ang libo-libong mga overseas Filipino workers na nag-uuwian na po ngayon at nasa abroad man wala pong trabaho. Mataas na poverty index o pagdami ng mga mahihirap. Pagdami po ng mga pamilyang nagugutom dahil sa kawalan ng makakain. Bagsak na agricultural production. Halos 13 trilyong pisong pambansang utang. Maliban pa sa hindi matigil-tigil na korupsyon. Problema pa rin sa droga. Patuloy na pagkasira sa kapaligiran na siyang nagpapalubha pa ng epekto ng climate change sa ating bansa. Lumalalang suliranin sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na pananakop ng China. Kriminalidad na hindi may tatangging lantaran pa rin nagaganap. At mahaba pa pong listahan ng mga suliraning pambayan. Gaya nga po ng nasabi ko noon pa. We need a leader. In 2022, we must elect a true leader. Ang kailangan po natin ay mamumuno sa bansang ito na ngayon pa lang ay alam na ang gagawin para masolusyonan ang mga problemang aking binanggit. Ang kailangan po natin ay leader na titimon sa ating lahat at alam na ang mga paraan kung paano ito gagawin ngayon pa lang. Ngayon pa lang ay alam na ang direksyon na ating tatahakin. Ang kailangan natin ay totoong pinuno at hindi balat kayo. But how do we find one? Sabi nga po ng aking napakinggan, leadership is a gift. You cannot buy it. You cannot trade it. You either have it or you don't. And if I may add, you cannot fake it. Leadership is a gift. You can't buy it. You can't trade it. You either have it or you don't. You can't fake it.
You cannot buy leadership. Hindi po nabibili sa Louis Vuitton or Gucci o Hermes shop ang leadership. It's either you have it or you don't. Think about it.